Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Kahit napakainit ang panahon, maganda pa rin, no? At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. At salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yon sa channel ko. Ngayong araw na to, gagamitin ko itong oras na to para i-invite ko kayo dito sa channel ko kasi alam ko marami pa rin sa inyo ang hindi nakakabisita dito at marami pa rin yung mga bumibisita pero hindi napapanood lahat yung mga videos ko, especially yung mga old videos, no, na kung saan ako nag-umpisa na maglagay ng mga topic dito. Tandaan natin na ang channel ko ay about poultry farming and egg business, kaya nagdi-discuss ako dito ng tungkol sa layer farming, tungkol sa egg business at saka tungkol sa mga native chicken farming, ganyan. Tapos meron na rin doon so RIR, mga ganyan, no. So gusto ko sana mapa-increase yung views, ma-increase yung oras na pinanood, yung pag naumpisahan sana pagtiyagaan nyo na yung mga yung kung paano ko vinidyo yung sarili ko kasi alam nyo, ako ang nagvi-video, ako nag-iisip ng topic, ako ang nag-e-edit, ako na rin ang nag-upload. So ako lahat, kasi maliit pa lang ang channel ko, so wala akong staff. Hindi kagaya ng mga malalaking channel na meron na silang mga videographer, editor, mga ganyan-ganyan, no? So tayo, maliit na channel, so hindi natin kaya, no? Kaya nakikisuyo ako sa inyo na sana panoorin ninyong buo yung mga video ko. At yung mga topic na babanggitin ko ay isa lamang yon, no? Sa mga videos na ginawa ko na. Kasi pag mag-poultry farming ka o magle-layer farming ay kailangan mga bagay na ito na malaman mo at kailangan gawin mo itong mga bagay na to. At isa na dito yung culled chicken. Ano, yun yung isang topic ko noon. Kasi marami pa rin ako nakikita ng mga farmer na hindi alam kung ano talaga yung ibig sabihin ng cull. Kasi dito sa amin lalo na, no, may mga tao nagsasabi bical. So hindi ko alam kung bakit tinatawag nilang bical yun, no? Pero ang suma total nun ay kal pa rin yun. Ibig sabihin non-productive. At meron din akong diniscuss tungkol dun sa kung paano kung bakit ka, no, yung mga rason kung bakit ka magkakal. Meron din yung ready to lay pullet kasi ang dami ko pa rin, kaya naisipan kong itong gawin ko ngayon, no? Kasi ang dami ko pa rin nakikita na mga farmer talaga na hindi nila alam yung tamang tawag doon sa alaga nila. Kasi kung nangingitlog na, RTL pa rin ang tawag nila. So, kung gusto mo, kung interested kayo, panoorin ninyo yun kasi mapag-differentiate ninyo, no? Dapat alam niyo yung mga yon. Pag may farm kayo, may poultry farm, layer farm, ganyan. So, alam nyo yung ready to lay pullet. Tapos, meron din dapat mong gawin dito sa poultry farm mo or layer farm mo ay yung manure management. Kasi alam nyo, pagka may poultry farm kayo or layer farm kayo, kahit backyard man yan o malaki, meron talaga kailangan na magawang management doon sa manure. At hindi lang manure management ang gagawin ninyo, kundi manure disposal. Tandaan niyo magkaiba 'yon at diniscuss ko yan diyan. And hindi lang yung management ng manure ang gagawin din dyan, kundi kailangan din alam ninyo kung paano nyo i-manage yung feeding, no, ng layer ninyo. So dun sa pagpapaitlog, no, kasi pag may layer farm ka, dapat alam mo kung bakit nababasag yung mga itlog, bakit nagkakaroon ng crack, ganun, no. Actually may mga video ako na ganyan na ginawa ko na ilang video na yata yun, no. Pero para hindi ka nagugulantang or hindi ka nag-aalala kung bakit may mga basag at hindi mo iisipin na ikaw ay malulugi na pagka mga basag, may mga crack, no. So dapat alam mo kung bakit nagkakaroon ng ganon, no. So panoorin ninyo yun, At syempre kung may itlog ka, alam mo dapat kung anong gagawin mo at saka paano mo gawin yung egg marketing, no. Kagaya ng mga video na ginawa ko, no, may mga video akong ginawa na tungkol sa egg marketing. So kailangan marunong ka na rin doon dapat, no, or pag-aaralan mo para magiging marunong ka sa egg marketing. At sa layer farming, meron din kasing yung mga nagbebenta ng mga non-classified egg or ungraded, no, or unclassified na tinatawag.
So, doon, meron akong ginawa na about sa non-classified at saka classified egg kung saan ka ba mas kikita. So, kung gusto kong interested kayo, panoorin nyo yon, puntahan nyo yon, no? Kasi, importanteng malaman mo kung may layer farm ka, dapat alam mo kung saan ka ba mas kumikita. Kasi doon sa mga kalagitnaan na ng pangingitlog, no, especially doon sa paglampas ng yung 3 months, paglampas pataas, ganon, no, malaki na yung sizes na lalabas. So, doon sa layer farming, no, dapat alam mo kung saan ka ba mas kumikita. Doon sa non-classified ba or sa classified. At saka, kailan ka ba kikita lang, no, doon sa non-classified. Yung ibig sabihin yung assorted, no, yun ang ibig sabihin doon, non-classified. Halo-halong mga sizes yun. So, pag may layer farm ka, kailangan alam mo ang mga bagay na yon or alamin mo ang mga bagay na yon kung interested ka para pag meron ka ng layer farm, at least alam mo na kung saan, hanggang saan ka lang ba magbebenta ng non-classified or ungraded na itlog, yung assorted na tinatawag, no? Kasi meron yung month lang na diniscuss ko doon, meron lang yung buwan na sinabi na kailangan kang hanggang doon lang na magbenta ka ng assorted. Pagkatapos noon, classified na lahat talaga kasi alam nyo, sayang din yung kikitain nyo doon sa mga big sizes. Alam nyo, dito sa sa poultry farming at saka layer farming, maraming dapat gawin. So, parang dito sa layer farming, kailangan bang yung alam mo kung bakit kailangan ang ilaw, alam mo yung mga rason. Hindi lang basta magpapailaw ka kasi sabi nila kailangan ng ilaw. Dapat alam mo din kung bakit ka nagpapailaw at kung ilang oras ba ang pailaw, ano bang magiging epekto kung kulang ang ilaw, mga ganon, no? So, yun, nandun sa mga topic ko yon at ini-invite ko kayong lahat para panoorin yung mga video na yon. Hindi man maganda ang pagkaka-video ko sa sarili ko dahil nga nung umpisa no, na, hindi ko malaman kung paano ko ba iaanggulo yung yung sarili ko dun sa camera, ganyan, tapos yung ilaw, ganon. Mas maganda pala yung natural light, no? Pag nagvi-video ka. Dapat alam mo no kung ilan yung kung ilang dapat malaman mo kung bakit kailangan magpailaw ka sa mga nangingitlog na at kung bakit hindi ka pala nga dapat magpailaw sa mga hindi pa nangingitlog. Dito sa poultry farming no, lalo na yung mga caged layer, nagkakaroon sila ng ng layer cage layer fatigue na tinatawag kasi nga naka-cage lang sila, lalo na kung makipot ang cage nila, no. Hindi lang sa kita ang titingnan mo, kundi titingnan mo din yung magiging problema. Ganon, para masolusyonan mo. Maraming mga bagay pa na kailangan malaman mo at ito yung isa pa. Alam nyo, mahalaga ang yellow corn sa pagkain ng mga layer. At hindi lang sa layer, sa mga manok, sa mga hayop, no? Kaya lang, hindi pwedeng yung yellow corn ay pure na yellow corn ang ipapakain mo sa kanila, lalo na sa mga layer. So kung interested kayong malaman kung bakit mahalaga ang yellow corn at kung bakit hindi po pwedeng pure lang na yellow corn ang pakain nyo sa layer ninyo, panoorin niyo yung video kong yon, yung bakit mahalaga ang yellow corn sa mga sa pagkain ng mga layer. At sana kung maumpisahan ninyong panoorin ninyong buo ang mga video yon, alin man doon sa mga video na yon ang gusto nyong panoorin, sana buuin ninyo kasi sayang naman kung hindi nyo mabubuo yung dapat na kaalaman na dapat makuha ninyo, sayang naman, di ba? Kaya sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video ito. Sana kasi itong mga video ito, alam ko na hindi nare-recommend na. Pero may mga video akong binuklat, no, nakita ko, mga naka-green pa lahat. Ibig sabihin may mga nanonood-nood pa. So, pero yung iba, syempre, hindi ko na nakikita, hindi ko na monitor kasi medyo marami na rin yung video ko dito sa channel ko. At itong mga binanggit ko na to, yun dun sa dulo-dulo yun, dun sa pinakauna, yung mga unang taon na mga nag-upload ako, no. May mga nakasingit nga doon na mga pusa ko, ganyan. May mga nakasingit na kung paano ba mag-subscribe. Kaya lang, focus na ako dito sa poultry farming at saka egg business. So wala na akong upload tungkol sa mga pusa ko at saka tungkol dun sa kung paano ba ang gagawin mo, alam mo yun, mga technical so technical aspect ng pag-upload kung ano pa. So hindi yun ang interest ko. So sana magkaroon din kayo ng interest sa mga videos ko at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at
pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa inyong lahat na mga old and new subscriber. Tapos yung mga bagong viewer, salamat sa inyo. At saka mga nagsishare ng mga videos at saka tong channel ko. Salamat sa mga nagko-comment. Sa lahat kayo. Sana pagpalain tayong lahat